Yan. So, hello again. What's up, what's up? Alright. Good day sa inyo, mga ate at kuya. This is Sir Mox again. And, ito nga itong kuya sa batas, si Attorney Mox. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa ating mga previous episode. And this Saturday, magkakaroon tayo ng special guest podcast po natin, no? Talk to my lawyer with our special guest with Attorney AJ Dimalawa. But anyway, puti na po natin yung kaso natin, no? We're going to make this live stream short. Try natin is short siya. Okay? So, sit back and relax. Kasi ito, mga importante ito, no? Sa mga magtitake ng bar, magtitake ng law school, and even if yung mga tao na meron silang same case, no? Same case na pwede lang ma-apply itong kaso na to. So, ang topic natin today is circumstantial evidence at saka self-defense. Alright. So, sana po, no? This is actually cited, no, in the case, no, case po ng ating bar chair. Yan po, bar chair po, no, si yours truly po, ang ating bar chair na si Mario B. Lopez. Alright, so Justice Mario B. Lopez, our 2024 bar chair. So, pinaka-latest to, guys. Latest to, nasa actually ano yun? A few days ago, no? Ito yung isa sa mga pinakabagong mga kaso na ni-release ng Supreme Court. Kaya sana, enjoy natin yung case. Right? So, unahin muna natin yung sa taas, People versus Philippines versus Gimotea. Okay? So, dito sa ating People versus Gimotea, before simulan natin, usapan muna natin yung circumstantial evidence, no? Ano yung circumstantial evidence? Circumstantial evidence is kung merong isang crime or isang pangyayari, kriminal na pangyayari, normally ang kailangan mo dyan ay mga ebidensya. Ebidensya dito, ebidensya doon. Yung mga kutsilyo na sinaksak, yung baril na binaril, sasakyan na binangga, yung sinunog sa bahay, yung lagari na nilagari yung paa, yan, tawag yan, object evidence. Yung mga sinusulat naman sa papel, example, nagkaroon ng fabricated documents or falsification, yan, pwede yan, documentary evidence yan, under best evidence rule, at saka original document rule, no? Kung gusto mo naman, kung wala naman doon, testimonial evidence yan. Mga sikat, yan ang mga nagre-report, nakakita ng mga kaso, nakakita ng problema, yan, testimonial evidence. Kung wala ka po noon, baka siguro pwede ka na dito sa circumstantial evidence. Yung circumstantial evidence, hindi nakita yung actual na pangyayari, pero kung titingnan natin yung facts, no? Yung buod ng pangyayari, most probably pwede siyang makasuhan. Pwede siya ang salarin. Alright? So, ano bang rule doon? General rule, bawal yon kasi sinususpetsahan mo yung tao, no? For example, isang lalaki at isang babae pumunta sa isang secluded area. Tapos yung babae na rape, for example. So, circumstantial evidence pwedeng mag-appear doon. Kung walang nakakita man lang, pero sinolo ni boy si girl, tapos may na-rape si girl, pwede yon gamitan ng circumstantial evidence. Right. Sa kaso na to, bagong-bago na to ng 2023 case, no? Malaki po ang matututunan natin dito, no? Circumstantial evidence, yung mga bida natin dito, is si Raymond, yan, si accused, at si Regine, yan. Hindi si Velasquez, ha. Crime scene po natin sa garage room number 30, Country Lodge Motel. Ang ginawa nila doon, wala, papahinga lang. So, nagpapahinga naman talaga eh. Evidences, dalawa.
Accordingly, yung weapon sa knife, ikukwento ko mamaya, at saka vehicle, yung sasakyan. Right? Issue dito is circumstantial evidence. Okay, once upon a time, on July 2011, Raymond and Regine goes to checked in sa Country Lodge Motel sa garage room number 30. Ayan. Umagang-umaga, 2011. Now, umaga, that is 8, yun, stay sila doon, sila ang dalawa. Alas 2 ng hapon, lumabas si Raymond. Sabi ni Raymond, sunog! Sunog! Ayan, hindi sunog mga kapatid, ha? Hindi yun. So, sunog. Tapos, of course, lumabas yung staff. Sabi niya, ano nangyari? Ganito. Raymond, instead na kinuwento, sabi lang niya, sunog. Tapos yung asawa daw niya, na-stuck daw sa loob. Yung isang staff ay tinitingnan yung window. Yung window or bintana, mayroong umaaso-aso doon na smoke. Sumakay si Raymond sa sakyan, which is yung Mitsubishi Super Saloon car niya. Tapos, agad-agad na siyang umaalis. Ang ating staff, pinipigilan kasi nasususpetsahan niyang baka ito ang salarin. Pero, dahil nakasakay na si Raymond, tumakas na siya, sumagi pa, no? Nakabangga pa siya ng isang obstacle doon sa Country Lodge Motel, umalis na kagad. Sa awa ng Diyos at sa galing ng ating mga barangay officials at otoridad, nahuli si Raymond. Ayun. Alright. So, ang tanong ngayon, pwede bang makasuhan si Raymond? Kasi walang nakakita kung pinatay ba niya, no? Isa pang facts, no? Nung nahuli ng barangay officials at saka authorities, si Raymond ay doon sa likod ng sasakyan. Backseat, ha? Hindi sa trunk. Backseat mismo. Merong 13 cm knife or kutsilyo. No, may kutsilyo na yun. So, okay na yan. Now, nahuli, diretso, kaso, ganito. Okay. Ano ang contention ni Raymond, no? Yung prosecution, sabi nila, meron po siyang kaso. So, anong kaso niya? Kaso po niya is murder. Murder. Tapos, murder at saka arson kasi sinunog niya yung isa sa garage room ng isang hotel. Okay? So, okay, so tapos na yun. And after that, ang contention ni Raymond, sabi ni Raymond, wala naman nakakita sa akin, walang magbibigay ng pruweba sa akin, walang magbibigay ng ebidensya na ako talaga ang pumatay. So totally naman talaga wala naman talagang kaso kasi hindi naman nakita na sinaksak niya, wala namang CCTV na sinakal-sakal niya yung babae, wala namang anything testimony or witnesses nakita na sinusunog na niya si Regine. Again, ha, nasusunog, lumaya si Raymond, no? According sa mga investigation sa Bureau of Fire, yung katawan ni Regine is pinatungan ng combustible or flammable materials. Papel, damit, upuan, tapos kerosene. Okay, so nilagyan ng kerosene, amoy. Another investigation unit, sabi naman nila, is meron siyang multiple injuries sa chin at saka nasaksak daw siya. Okay, so nasaksak siya. Now, ang sabi ni Raymond, wala akong kasalanan dyan kasi hindi ko na matandaan. Ang alam ko lang, nagising ako, sabi ni Raymond, tapos hindi ko na alam, nasusunog na pala, umalis ako. Hindi ko na alam kung bakit ako umalis na wala akong sarili ko. Okay. Now, ang tanong ngayon, valid ba yun? Kasi wala naman nakakita sa pruweba na siya ang salarin. Okay. So, papasok dito ang circumstantial evidence. Walang object evidence na nakita sa crime scene. Wala tayong nakita na ebidensya na papel or testimony or witnesses na siya talaga pumatay. So, gagamit tayo ng circumstantial evidence, no? Penned by chairperson or chairman, bar chair, Mario B. Lopez, no? 2023 case. Circumstantial evidence sabi ang general rule daw, ang circumstantial evidence daw na nagkakaroon lang, lumalabas lang sa suspicion ay hindi po daw siya pwedeng, maging basehan para makonvict ang salarin. Pero, kung ang circumstantial evidence ay mapoprove at saka mamimit yung kondisyon ng binigay ng Supreme Court sa rules of court, pwede siyang makasuhan. This is very, very important. Lalong-lalo sa mga crime na hindi nyo makita na namatay pala, may ganon.
Example, wala naman ng witnesses eh. Namatay na lang bigla yung namatay na lang yung biktima. Walang nakakita, walang ebidensya, walang CCTV, walang records. Pwede tayong gumamit ng circumstantial evidence. Ano po ang kondisyon ng ating circumstantial evidence? Okay? Sabi dito, mayroon tayong tatlong kondisyon. Una is more than one circumstances. Ibig sabihin, yung ebidensyang mangyayari is dapat hindi lang sa isang lugar, no? Hindi sa isang lugar. Sa kaso natin di kay Raymond, yung staff mismo ang nakakita na umaaso-aso ang window. Yun ang una. Ikalawa, si Raymond, siya lang ang lumabas, sabi niya sunog. Ikatlo, iniwan niya yung asawa niya doon sa room. Ikaapat, lumayas siya. 5, merong saksak sa katawan ni Regine. And pang-5, sila lang po ang dalawang pumasok doon sa hotel or sa motel. Okay? Next, the facts from which interface are derived are proven. So, pwede pong mabigyan po ng proof. Siyempre, yung staff. Nakita ng staff. Next is combination of all circumstances such as produce conviction beyond reasonable doubt. Ito na ibig sabihin dito, doon sa pagkakaroon ng circumstantial evidence, pwedeng managot ang salarin. Doon pa lang, no? May papakita natin dito sa script. The court explained that the judgment of conviction based on circumstantial evidence can be upheld only if the circumstances proved constitute an unbroken chain. Ibig sabihin, yung witness o yung circumstance na pangyayari doon, hindi dapat siya napuputol. Lahat ay magkasabay-sabay, lahat magkadikit-dikit, connecting the dots, lahat mayroong sense. Walang nonsense. Okay? So, bago natin bigyan po ng linaw po ang kaso, ito ang murder. Okay? Kasi may nagtatanong sa akin, no? Sir, ano ba kaiba ng murder at saka homicide? Tandaan nyo pag ang isang tao ay namatay sa apoy, or nabaril, or nasaksak, hindi po yan agad-agad murder. Okay? Pwede ding homicide. Usapang murder, mas malaki ang penalty ng murder kaysa sa homicide. Yung murder, 20 to 40 years. Yung homicide, 12 to 20 years. Okay? So, dito sa kaso na to, murder daw. Una is, ito kondisyon. Kailangan ma-meet to kondisyon. Una is yung victim ay namatay. Tapos yung suspect, pinatay yung biktima. Ikatlo is pakasama siya sa nakasaad sa 248. Mabasahin nyo na lang yan. And fourth is hindi po siya tatay, parasite. Kung usapang parasite naman, pag pinatay ng isang tao, ang kanyang tatay, kanyang nanay, kanyang lolo, kanyang lola, hanggang pataas, or ang kanyang anak, o ang kanyang mga apo, at saka kanyang asawa. Asawa ha? Asawa. Kailangan legit na asawa. So, parasite po yun. Infanticide naman, pag pinatay ng isang tao ang 3 days old na bata. Take note. Please take note of that. Okay? So, bakit ba murder yung kaso ni Raymond? Okay? Murder siya kasi cited in the case of, there was actually also a cited case na ang kanyang burning of the body, no, is scoffing or outraging, panglilibak at tinratong katatawanan according sa Philippine definition, yung pagsunog ng katawan. Take note na yung kaso kanina is nasunog. So nasunog talaga si Regine, yung victim. So according sa case na to, People versus Gimotea, ito yung nagpa-prove na sabi ng Supreme Court na guilty siya sa murder gamit ang circumstantial evidence. Una, si Raymond at sa Regine nag-check-in na sila lang dalawa. Ikalawa, yung staff ay nakita yung black smoke na umaapaw, lumalabas sa kanilang room nung hapon. Ikalawa ay tumakas, makas si Raymond. Ikaapat, yung attendant nakita yung room, tapos nakita niya yung katawan ng biktima na nakahandusay, patay. Okay, next is yung barangay, hinabol si Raymond. Pang-anim, yung police, nakita yung kutsilyo sa likod ng sasakyan. And last but not the least is, nakita na merong basag-basag ang kanyang chin area at saka puno-puno siya ng saksak sa likod. Sino ba naman magsasaksak? Demonyo. Di ba? So of course, yun. Kaso na niya, liable na po siya.
Okay, ito na nga, destructive arson. No? Kanina, sinaksak, sinunog. So, mayroon pa siyang kaso. Alright? Sinunog niya yung establishmento. Ayan. Pasok siya sa Republic Act 7659. Ano ang kondisyon ng isang destructive arson? Meron tayong simple arson sa destructive arson. Okay? Destructive arson, intention talaga niyang sunugin. Doon sa kaso talagang sa tinitingnan mo sinusunog. Sino ba naman ang mangsusunog ng room or hotel? Of course, because of the intention. And next is yung accused, siya yung nagsunog, hindi iba. Hindi siya pinilit. Okay? Kailangan intention, ha? Okay, next. Bakit po ba ito sikat na kaso, no? Nasunog, no? Bakit parang kasalanan pa rin ni Raymond? So, balik tayo doon, sinabi doon sa kaso. First is, sila lang dalawa ang pumasok. Ikalawa, merong black smoke na lumabas doon sa doon sa hotel noong alas 2. Ikatlo, tumakas si Raymond. Pang-apat, yung Bureau of Fire nakamoy ng kerosene. Alright? Panglima, nakita yung mga flammable materials sa pinatong-patong doon sa katawan nung biktima. Sinunog talaga yung biktima. Pang-anim is yung BFP, nakita talaga na mayroong kerosene or gas. And last but not the least is yung motel ay pasok sa Article 320 ng Revised Penal Code. Kung saan po, hotel. Pag nagsunog ka ng hotel, destructive arson. Okay? So, yun po yung kaso doon sa People versus Gimotea. Again, circumstantial evidence to cut things short. Kung meron po kayong kaso na walang ebidensya, pero meron kayong circumstances evidence, kumbaga hindi nyo siya nakikita, pero maraming mga rason. Meron kayong connecting the dots evidences. Meron po kayong, hindi siya paghahaka-haka, pero malaki ang kutob ninyo base sa mga tinagpitagping ebidensya na siya ang salarin. Okay? So, yun yung asing kaso sa circumstantial evidence. Okay, punta naman po tayo sa self-defense. Ito, again, this is also penned by Bar Chair Mario V. Lopez, a 2023 case, self-defense. Ayan, self-defense. Okay. To cutting short, ang story dito, dalawa ang bida dito. Si bida at saka si kontrabida. Okay? Pero hindi naman bida sa kontrabida naman to eh. Yung accused, yung pumatay at saka yung namatay. Okay. Once upon a time, si Ruli nagtatrabaho sa isang rice company. Nagdadala siya ng sako. Si Noel, medyo sabog at saka sabog na sabog talaga in a sense na, sorry, wrong word. Lasing na lasing. Habang nagtatrabaho si Ruli, may sako dito na bigas na dala niya, nagtatrabaho, pinagsusuntok ni Noel. Si Noel naman, hindi na niya pinansin. Tapos, pinagsusuntok ni Noel. Ginawa ni Ruli, binaba niya yung sako price, sinuntok niya si Noel, natumba si Noel, tumama yung ulo niya sa isang concrete pavement, namatay. Ayan, namatay. Sabi ng lower court, homicide. May kaso siyang homicide. Bakit daw? Kasi daw, wala daw siyang self-defense. Ayan, wala daw siyang self-defense. Ang tanong, meron pang self-defense doon? Kasi ito senaryo, ulitin yung senaryo. Nagdadala si Ruli ng sako ng bigas, pinagsusuntok ni Noel, binaba ni Ruli yung sako, sinuntok niya. Pag suntok niya, na tumama yung ulo niya sa isang concrete, patay siya. May self-defense. Okay, the general rule as previous jurisprudence, ang pagkaroon ng self-defense, kailangan mapatay mo yung nanununtok sa iyo or yung may gumagawa ng sakit or sinasaktan ka, doon mo siya mapatay. So, kumbaga, example, may baril. So, bago kanya mapatay mo siya. Okay? The moment na merong interval na minuto or segundo, hindi na yung self-defense. Alright? So, marami talagang controversial dito. May mga pulis na sinasabi na, ba't ko pa hihintayin pang pipisilin niya sa akin yung baril, saka ko siya barilin. So, depende yan. Pero ang general rule is that while sinusuntok ka, tapos rumibansa ka, namatay siya, doon sa nagsusuntukan kayo, kasi nagkailangan mag-self-defense, yun ang self-defense. Pero,
Ang nangyari dito sa kaso is si Noel, binaba pa yung sako. So, mga ilang minutes pa yun. Kasi sinuntok pa niya. So, parang kumbaga, hindi na yon self-defense. Ang tawag doon is, gusto nang rumibansa. Rest back yun. Gustong rumes back. Kasi syempre, nakakailan ka na. So, yun. Was there a self-defense? Tandaan nyo ha, ito yung condition ng self-defense. Tandaan nyo, very, very common to sa lahat ng mga tao na gustong mag-aralin ang self-defense. Okay, self-defense. Ang self-defense, tatlo yung condition dapat ma-meet. Una is unlawful aggression on the part of victim. So, ang victim dito, or yung si Ruly, hindi dapat siya mag-create ng, hindi siya nagka-create ng, hindi siya nagta-trigger, hindi niya hinahamon, walang hamon na pangyayari. Okay? Yun ang unlawful aggression. Kumbaga, walang ginawa ang isang nakapatay, tapos dito si Ruly, wala siyang ginawa kasi nagdala siya ng sako, pinagsusuntok lang siya. So, wala sa part niya yung kasalanan. Wala siya kumibo, wala silang away, basta sinuntok lang siya. Ikalawa, reasonable necessity of the means employed. So, kailangan meron siyang proper on that time na kailangan mag-prevent or repel siya. So, dapat, as a general rule, while sinusuntok siya, dapat doon na siya sumuntok din. Yun yung self-defense no, under the law. Tapos, lack of sufficient provocation. So, hindi niya pinoprovoke yung napatay niya. Hindi niya inaaway, hindi niya minumura. Wala lang, talagang pinagsusuntok. So, kailangan niya talaga tumakas. Kailangan niya sumuntok, no? Ang tanong ngayon, may self-defense ba si Ruly na napatay niya si Noel pagkatapos nung wala na po doon ang self-defense accordingly daw ng trial court sa kasi no? So, of course naman, yun yung lumang golden rule. Ayan. Pero, as per the decision penned by Mario B. Lopez, ang sabi niya dito, hindi. Meron pa rin self-defense. Okay? Again, meron pa rin pong self-defense. Bakit meron self-defense? Nung time, basahin natin yung mga yellow para mas maintindihan nyo. Ako nang sure dyan. Noel was drunk and unruly. Siyempre, no? Lasing na lasing, pinagsusuntok niya si Ruly na nagtatrabaho. The danger that his deportment lurk is not hard to imagine. In many cases of irresponsible alcohol intake, the drunk person either has caused injury or death to somebody, or drunk person dies or becomes injured because of running amok. Ibig sabihin, hindi porket wala ka sa katinuan, ay pwede mo siyang magamit na, kumbaga, wala ka ng kaso, no? Kasi marami mga kaso na dahil sa kalasingan ay nakakakuha o nakakagawa ng mga karumal-dumal na krimen. The survival instinct of one who was physically assaulted and persistently targeted by a drunk person will naturally resort to swift, successive, and phantom fight or flight response. Ibig sabihin dito, normal na kailangan makasurvive ang isang sinasaktan ng isang lasing na tao, lasinggero. So, syempre, dahil lasinggero, ang kailangan niya is, minsan, maliban sa pagtakas, kailangan din niyang rumesba. So, tawag doon, self-defense. Okay, last. It is arbitrary to expect restraint from Ruly. He was physically and persistently assaulted by Noel, a wild drunk Noel. Ayan. While doing a strenuous job, nagtatrabaho si Ruly, ay suddenly or unexpectedly or nag-surprise na pinagsusuntok na si lasinggerong Noel na walang rason. Ibig sabihin, ang Supreme Court, sabi nila ay, we disagree that unlawful aggression had ceased when Ruly had put down the sack of rice. Ibig sabihin, yung kanyang self-defense ay hindi nagtapos. Kahit pa merong interval na ilang segundo, ilang minuto sa pagbaba ng kanyang sack of rice na dala-dala. Matapos, madala-dala at saka doon niya rin niresbakan si Noel na nagtamo na hindi lang sugat kundi ang kanyang kamatayan. Alright. So that is actually our today's session. Ayun, medyo mabilis na tayo. Last time 1 hour na. Anyway, so ang topic natin bukas is People versus Philippines versus Lorenzo and Antipuesto, and a private case of 255931, People versus Philippines.
and Langamin versus People of the Philippines. Alright, again, no, I hope nag-enjoy kayo. So we will try our best to shorten our live stream para at least lahat kayo ay mag-enjoy magbasa. Alright, so wala naman po dito yung problema niyo, no? Maraming salamat. This is your Kuya sa Batas. Again, good night po sa inyong mga ate at kuya. Ako po ay nagsasabi sa inyo na mahalin nyo ang inyong asawa dahil ang inyong asawa ay tunay na batas. Bye-bye! Sasalita.